Ayan, what's up, Tribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Ang mga sinabi ni Coach Tim Cone matapos matalo sa isang extraordinary Game 7 ng kanilang bakbakan ng Tokentex Tropang Giga. At eto naman ang inamin ni Tokentex Tropang Giga import Ronde Hollis Jefferson ang kanya pong kalagayan. Ano nga ba nararamdaman ni Ronde matapos niyang magpagkampiyon muli ang Tokentex? Tara, sama-sama po nating pag-usapan talakayin yan matapos po kong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit the notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng video ito. Naging mapagkumbaba nga po si Barangay Ginebra San Miguel Head Coach, Coach Tim Cone, matapos nilang isuko sa Tokentex Tropang Giga ang 2024-2025 PBA Commissioner's Cup title. Ayon nga po sa veteranong head coach ng Barangay Ginebra San Miguel, gumawa nga daw po ng malaking play ang Tokentex Tropang Giga na hindi naman nila nagawa. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Jerry Ramos sa Spin.ph. Gumawa sila ng isang big play na hindi naman namin nagawa. Iyon lang ang masasabi ko. Kaya mas deserve nila ito kaysa sa amin. Sinabi nga po yan ng most accomplished coach sa kasaysayan ng PBA matapos siyang matalo sa Game 7 sa PBA Finals. Makalipas nga po ang 13 taon at isang mahirap na laban sa Game 7 laban sa kampyon na Tokentex Tropang Giga sa pamamagitan ng 87-83 sa isang overtime game. Ito ang unang pagkakataon na matalo si Coach Tim Cone sa Game 7 mula pa nga po noong 2009 Philippine Cup noong siya pa ang head coach ng Alaska Aces, kung saan si Coach Chot Reyes din ang kanyang nakalaban sa nasabi pong bakbakan. Same team, Tokentex franchise. Ganito din ang nangyari kay Coach Tim Cone. 16 years na ang nakakalipas nang matalo din siya sa All-Filipino Cup. Ganon din, tangan din niya ang 3-2 lead. At kung talagang i-analyze natin mga shooters, parang kontrapelo si Coach Tim Cone kay Coach Chot Reyes. Or dahil nga lang ba, kabisado ni Coach Chot Reyes ang diskarte ng kanyang matagal na naging head coach na si Coach Tim Cone. Dahil matagal nga pong panahon na magkasama ang dalawa sa pakikipagdigma dito sa kupunan ng Alaska Aces. Naging assistant coach ni Coach Tim Cone itong si Coach Chot Reyes sa Alaska. Magandang inilaro ng Barangay Ginebra San Miguel sa third quarter ng finals. Pagdating ng fourth quarter, lumamang pa nga po sila ng 6 na puntos, 70-64 with 8 minutes and 20 seconds ang natitira sa regulation. Dalawang free throw ni Stephen Holtz ang siya pong nagbigay pa ng kalamangan. Pero binalikan sila ng Tokentex Tropang Giga sa pamamagitan ng 79-76 bago pa nagsalpak ng isang 3-pointer ang kanilang import na si Justin Brownlee. Meron pa pong natitirang 21 second sa nasabi pong bakbakan. Sa harap naman nila yan ginawa ng 21,274 na nanood ng live sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Pero pagpasok ng overtime period, nagpakawala ang Tokentex Tropang Giga ng 6-0 run. Kaya naman, ang score, 85-79. Narito po ang mga huling sinabi ni Coach Tim Cone. Sa ulat pa din po yan ni Jerry Ramos sa Spin.ph. Maaring napunta ito sa alinmang paraan at napunta ito sa kanila. And the bottom line is, we lost and they deserve it. Mga ganitong klasikong finals, nag-overtime in the Game 7 na wala akong natatandaan na nangyari noon. Yan nga po ang malumanay at relax na naging paliwanag ni Coach Tim Cone. Pero dun sa sinabi nga po ni Coach Tim Cone, sususugan po natin yan. Dahil ito po ay naalala natin, nangyari na po ang Game 7 na nagkaroon po ng deciding extra time. Nangyari po yan 10 taon na ang nakakalipas. Tokentex din po yan ang naglaban. Kalaban nila dyan ang Rain or Shine, Elasto Painters. Double overtime pa po yan. Same nangyari sa PBA Commissioner's Cup last 2015. Suki talaga itong Tokentex Tropang Giga sa ganitong sitwasyon. Well, para sa akin, etong Barangay Ginebra mga shooters, natalo sila, break of the game, at maganda naman ang kanilang pinakita sa nasabi pong bakbakan. Kaya walang dapat ikahiya ang mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel. Malay natin,
makakabawi itong ating Barangay Ginebra San Miguel pagdating ng All Filipino Cup. Titingnan po natin kung makakapasok silang muli, silang dalawa ng Token Text Tropang Giga pagdating ng All Filipino Cup na magsisimula na po yan this coming April 4. Yan po yung ating aabangan. At ito, pag-usapan naman po natin si Ronday Hollis Jefferson. Apparently, si Token Text Tropang Giga import Ronday Hollis Jefferson ay hindi lamang naharap sa isang hamstring injury matapos nga po ang kanyang mahirap na serye dahil nagtamo pa siya ng injury sa tiyan. Last Game 6 matapos nga po siyang mag-dive para sa i-save ang bola na tumama naman siya sa lead board malapit sa Token Text Tropang Giga bench. Narito po naging pahayag ni Ronday Hollis Jefferson sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. From the last game nang bumangga ako sa speaker, tumama ako sa pagkita ng aking rib cage. Hindi ako doktor. Hindi ko masasabi sa inyo kung ano ang eksaktong nangyari. Pero ito ay parang hernia o kung ano dahil ito ay konektado sa singit. So, si Ronday Hollis Jefferson, mga shooters, ay naglaro ng may nararamdaman. Pero hindi ito na-address ng Barangay Ginebra San Miguel. Hindi nga po nila nabigyan ng solusyon ang pagkakaroon ng karamdaman netong si Ronday Hollis Jefferson. Ayon na rin mismo sa mga commentators ng Pilipinas Live sa TV, may something kay RHJ. Kung baga, hindi ito 100% na naglalaro. Although, pareha sila ni Justin Brownlee na mayroong iniindang injury. Pero mas aggressive kasi mga shooters yung TNT Tropang Giga Locals. Pero itong si RHJ, sabi nga po niya, walang excuse sa nangyari. Narito po ang mga bahagi pa ng pahayag ni Ronday Hollis Jefferson sa ulat pa din po yan ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Baka lock ang tiyan ko. Kasabay nito ang pag-lock ng singit ko. Kaya hindi ko talaga maigalaw ang paa ko. Kaya kailangan kong umupo. Hindi ako uupo para sa huling shot na iyon. Pero malamang na ako ay isa sa may mga pananagutan sa labas. Nabunggo ako. Pero I'm sure Ginebra nabunggo din sila. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako gagawa ng anumang dahilan. Sinubukan ko lang ang best ko. Isang dugong warriors ang masasabi at matatawag natin sa isang katauhan ni Ronday Hollis Jefferson. Although same din naman sila ni Justin Brownlee, perhaps pareha silang may iniindang injury. Pero binigay nila ang best nila sa team. Good job para sa akin sa Token Text Tropang Giga and sa Barangay Ginebra San Miguel fans and the whole Barangay Ginebra community. Wala pong dapat ikahiya sa ginawa ng Barangay Ginebra San Miguel. Ginawa nila yung best nila sa pakikipagbakbakan sa dati ng kampyon na Token Text Tropang Giga. Ang masama lang dito, natatluhan sila ng Token Text Tropang Giga. Same sa ginawa din nila sa sister team ng Token Text Tropang Giga na Meralco Bolts. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinyon. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina